Ako si Miguel, isang ordinaryong binata na sanay sa tahimik at payapa kong pamumuhay sa probinsya. Ngunit ang gabing iyon ay nagdala ng kakaibang takot at pag-aalinlangan sa akin. Habang bumubuhos ang ulan at humahagupit ang hangin, nararamdaman ko ang matinding panganib sa paligid. Nagdesisyon akong lumikas mula sa aking tahanan at maghanap ng mas ligtas na lugar. Sa aking paglalakad, nakasalubong ko si Althea, isang babaeng estranghero na tila nawawala rin sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Nilapitan ko siya, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Saan ka pupunta? Tanong ko habang nagtatago kami sa ilalim ng isang puno. Hindi ko alam, basta kailangan kong makalayo dito. Sagot niya, nanginginig sa lamig at takot. Nagkatinginan kami, parehong walang kasiguraduhan sa aming mga plano. Ngunit sa isang iglap, naramdaman ko ang pagkapit ng aming mga kamay, parang may puwersa na nagtutulak sa amin para magkasamang tumakas. Walang oras para mag-isip, kumilos kami sa pag-asang makahanap ng kaligtasan. Sa gitna ng aming pagtakbo, nakita namin ang isang maliit na bangka na tila tinangay ng agos sa tabi ng ilog. Walang pag-aalinlangan, sumakay kami rito, nagbabaka sakali na makalayo sa panganib. Ang hangin ay patuloy na umiihip ng malakas, ang bagyo ay tila walang balak na tumigil. Ngunit ang kabila ng takot, naramdaman ko ang kakaibang kapanatagan sa aming desisyon. Sa mga oras na iyon, kami lamang ni Altia ang magkasama, nagkakapit bisig sa gitna ng unos. Di nagtagal, unti-unting humupa ang bagyo. Ang mga alon ay nagsimulang kumalma at ang liwanag ng araw ay pilit sumisilip sa makapal na ulap. Nagpasya kaming sumagwan patungo sa direksyon na tila mas maliwanag. Sa paglipas ng mga oras, napansin namin ang isang isla na lumilitaw sa abot tanaw. Nakakabighani ito, parang nakalutang sa ulap. Sa aming paglapit, naramdaman ko ang kakaibang aura ng isla. May mga tanong sa aming isipan, ngunit ang pagod at gutom ay nag-udyok sa amin na magpatuloy. Naglakad kami sa dalampasigan, hinahanap ang anumang palatandaan ng buhay o kanlungan. Ngunit ang katahimikan ng lugar ay tila may itinatagong misteryo. Sa gitna ng aming paglalakbay, nakita namin ang isang kubo na parang matagal nang iniwan. Nagpasya kaming pumasok, umaasang makakakita ng mga palatandaan ng pamumuhay. Sa loob, natagpuan namin ang mga lumang kagamitan, mga larawan ng mga taong hindi namin kilala at mga sulat na tila may kwento ng kalungkutan at pag-asa. Sa isang sulok, isang lumang aklat ang nakahiga. Binuksan ko ito at ang mga pahina ay naglalaman ng mga kwento ng mga taong nakarating sa isla. Ang kanilang mga kwento ay puno ng pag-aalinlangan, takot, at paghahanap sa nakatagong katotohanan ng isla. Ngunit sa huling pahina, may mga salitang nakasulat na tila isang babala. Ang isla ay may sariling kapalaran. Ang sinumang dumating dito ay mag-uukit ng kanyang sariling kwento. Napalunok kami ni Altia, ang aming mga mata ay nagkatitigan. Ang mga tanong sa aming isipan ay nagiging mas matindi, ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, alam namin na ang isla ay may lihim na dapat naming tuklasin. Sa paglabas namin ng kubo, narinig namin ang tunog ng mga yapak sa labas. Sa gitna ng katahimikan, may mga anino na kumikilos sa paligid, tila may mga mata na nakamasid sa amin. Mula sa aking pagkakaupo sa may gilid ng bangka, nararamdaman ko ang malamig na hampas ng hangin sa aking balat. Ang dagat ay tila walang katapusan at ang langit ay nagbabadya ng masamang panahon. Sa tabi ko ay naroon si Elena, ang babaeng estranghero na nakasama kong nakatakas mula sa nagngangalit na bagyo. Ang aming mga mata ay minsang nagtatagpo, puno ng tanong at pagdududa. Ngunit sa kabila nito ay may unawaan na hindi namin maipaliwanag. Sigurado ka bang tama ang direksyong ito? Tanong ni Elena habang pinagmamasdan ang kalangitan na unti-unting nagdidilim. Oo, sagot ko. Kahit sa loob-loob ko ay hindi rin ako sigurado.
Ang kumpas ng alon at ang bulong ng hangin lamang ang aming gabay. Isang oras ang lumipas at ang aming paglalakbay ay tila walang patutunguhan. Ngunit biglang, sa malayo may tila kakaibang anyo ang lumitaw, isang isla na tila nakalutang sa ulap. Ang mga ulap ay bumabalot sa paligid nito, nagbibigay ng misteryosong aura na parang isang pangarap. Isang isla, sigaw ni Elena, puno ng pag-asa. Hindi ko akalaing may ganito sa gitna ng dagat. Habang papalapit kami, napansin ko ang kakaibang tanawin ng isla. Ang mga puno ay tila umiindayog sa ihip ng hangin at ang lupa ay mistulang kumikinang sa liwanag ng papalubog na araw. Ang aming mga pagod na katawan ay nakaramdam ng kaunting ginhawa at nag-uumapaw sa amin ang pag-asang makahanap ng masisilungan. Pagdating namin sa Pampang, ang aming mga hakbang ay may halong pag-aalinlangan at pananabik. Naroon ang katahimikan na nakakasindak, ngunit sa isang banda ay nakakaakit. Ang mga tunog ng kalikasan ay tila musika sa aming pandinig at ang hangin ay may dalang halimuyak ng mga bulaklak na hindi ko pa naririnig. Saan kaya tayo pupunta? Tanong ko kay Elena habang ang aming mga mata ay nagmamasid sa paligid. Hindi pa kami nakakalayo sa dalampasigan ng biglang may sumambulat na liwanag mula sa loob ng kagubatan. Isang alitaptap? Hindi. Isang ilaw na tila nag-aanyaya sa amin na sundan ito. Sa kabila ng pagod, hindi namin napigilan ang aming mga sarili na hanapin ang pinagmulan ng liwanag. Habang papalapit kami, ang liwanag ay naging mas malinaw. Isang maliit na kubo ang aming natagpuan, nakatayo sa gitna ng kagubatan na tila matagal nang iniwan. Ang mga dingding nito ay natatakpan ng mga baging at ang bubong ay ginagapangan ng mga halaman. Ngunit ang ilaw ay nagmumula sa isang lampara na nakapatong sa lamesa sa loob. Paano nagkaroon ng ilaw dito? Tanong ni Elena, ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. Hindi ko alam ang sagot, ngunit ang kubo ay nagbigay sa amin ng pag-asa na may ibang tao sa isla. Sa loob ng kubo, ang mga gamit ay tila bagong ayos lamang. May mga libro sa isang sulok, mga larawan ng mga taong hindi namin kilala, at isang mapang lumang-luma na nakadikit sa dingding. Isang mapa, bulong ko habang tinitingnan ang mga marka at linya na tila naglalarawan ng mga bahagi ng isla. Ngunit sa isang iglap, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang kalampag mula sa labas, tila may mga yabag. Nagkatinginan kami ni Elena, ang aming mga puso ay kumakabog sa kaba. May tao, bulong ni Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa isang panig ng kubo, may bintanang bahagyang nakabukas. Dahan-dahan kaming lumapit at sa aming pag-aabang, isang anino ang lumitaw. Isang hugis ng tao, ngunit hindi namin matukoy kung sino o ano ito. Ang aming mga katawan ay nag-uumapaw sa takot at pagtataka. Biglang, ang anino ay tila lumapit, naglalakad papalapit sa kubo. Ang aming hininga ay halos hindi namin marinig sa sobrang takot. Muli kaming nagkatinginan ni Elena. Alam naming kailangan naming magdesisyon. Tatakbo ba kami o haharapin ang estrangherong ito? Ngunit bago pa namin magawa ang anuman, isang pamilyar na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Isang sigaw na puno ng pighati at galit. Ang anino ay tila napatigil at sa isang iglap biglang nawala. Anong nangyari? Tanong ni Elena, ang kanyang tinig ay nanginginig. Wala akong ideya, sagot ko, habang ang kaba ay patuloy na bumabalot sa aming pagkatao. Sa hindi inaasahan, ang lampara ay biglang namatay at ang buong paligid ay nagmistulang baon sa kadiliman. Sa gitna ng walang kasiguraduhan, kami ni Elena ay muling nagkatitigan, puno ng tanong at takot. Ano ang nag-aabang sa amin sa isla na ito? Sino ang estrangherong iyon? Ang aming kwento ay tila nagsisimula pa lamang, ngunit ang mga tanong at misteryo ay patuloy na lumalalim.
Sa likod ng ulap na isla ay may mga lihim na hindi pa namin natutuklasan at sa bawat hakbang ay may panganib na nag-aabang. Hindi namin alam kung ano ang susunod, ngunit alam naming kailangan naming magpatuloy para sa pag-asa, para sa kaligtasan, at para sa mga sagot na hinahanap namin. Nagising ako sa tunog ng mga alon na tila bumabangga sa hangin. Tila imposible iyon, pero sa lugar na ito, wala nang imposible. Ang ulap na isla ay isang misteryo na patuloy na gumugulo sa aking isipan. Sa kabila ng kalmado nitong anyo, may kung anong hindi maipaliwanag na presensya ang bumabalot dito, parang bawat tahimik na sulok at bawat malamlam na liwanag ng araw ay may itinatagong lihim na naghihintay lang na matuklasan. Sa tabi ko, nakaupo si Amira, ang babaeng estranghero na unang sumama sa akin sa kwento ng kaguluhan. Tulad ko, galing siya sa isang mundong puno ng bagyo. At tulad ko rin, napadpad siya rito, sa lugar kung saan ang lupa ay ulap at ang hangin ay tila may sariling buhay. Hindi ko alam kung bakit mas pinili kong magtiwala sa kanya kaysa magtanong. Siguro dahil pareho kaming nawawala, parehong may hinahanap, parehong takot. May naririnig ka ba? Tanong niya, basag ang katahimikan. Ang boses niya ay tila mabigat, may halong kaba at pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung inaasahan niyang may sagot ako. Wala, sagot ko, bagamat may nararamdaman ako. Isang kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Parang may gumagalaw sa paligid pero hindi ko makita. Parang may mga mata kaming hindi nakikita pero nararamdaman namin. Tumayo si Amira at sumunod ako. Sa harap namin, may makitid na daan ng tila ginawa ng hangin mismo na nagtatapos sa isang kumpol ng mga puno na may mga dahong kasing puti ng mga ulap. Nilapitan namin iyon at sa bawat hakbang, pakiramdam ko'y mas lumalapit kami sa kung anong misteryong nagtatago rito. Hindi ba't parang hindi totoo ang lugar na ito? Tanong niya muli na para bang mas tinatanong niya ang sarili kaysa ako. Parang panaginip, pero masiyado itong malinaw para maging panaginip, hindi ba? Nakakatakot ang sobrang linaw, sagot ko. Parang may gusto itong ipakita na hindi natin handang makita. Paglapit namin sa mga puno, bigla kong napansin ang kakaibang pagkakahanay ng mga ugat nito, parang mga daliri na nakabaon sa ulap. Nang mapansin ni Amira ito, napatingin siya sa akin at sabay naming nilapitan ang isa sa mga puno. Sa ugat nito, may mga simbolo na tila isinulat gamit ang malamig na hangin. Mga simbolong hindi ko kailanman nakita. Para silang isang sinaunang wika, pero wala akong ideya kung paano ito babasahin. May naiintindihan ka ba? Tanong ko, na para bang may sagot siyang itinatago. Pero umiling lang siya. Wala, pero parang alam ko kung ano ang pakiramdam ng mga salitang ito. Parang pamilyar, pero hindi ko alam kung bakit. Napatitig ako sa kanya. Sa kabila ng pagiging estranghero, parang may koneksyon kami na hindi namin maipaliwanag. Parang hindi aksidente ang pagkakakilala namin. Bigla, narinig namin ang isang mahina ngunit malinaw na tunog. Parang pagtawag, pero hindi boses ng tao. Tumayo ang balahibo ko. Sa likod ng kumpol ng mga puno, may isang liwanag na bahagyang naglalaro sa hangin. Malamlam, ngunit sapat para makita. Hindi ko alam kung dapat bang lapitan iyon, pero parang may pwersang nagtutulak sa amin. Halika, bulong ni Amira at nauna siyang maglakad papunta sa liwanag. Sumunod ako, bagamat ang bawat hakbang ay may halong takot at pag-aalinlangan. Nang makarating kami sa harap ng liwanag, nakita namin ang isang bagay na hindi ko kailanman inasahan. Isang salamin. Oo, isang salamin na tila lumulutang sa hangin. Hindi ito nakabaon sa lupa, hindi nakasabit sa puno. Nandyan lang, sa gitna, para bang bahagi ito ng isla. Nang tumingin kami rito, nakita namin ang mga sarili namin, pero hindi tulad ng inaasahan. Ang refleksyon ko ay hindi ako. Oo, kamukha ko ito. Pero iba ang mata nito. Parang masiyadong maitim,
masyadong malalim, masyadong puno ng anino. Nang tingnan ko si Amira, napansin kong nakatingin siya sa refleksyon niya at parang hindi niya gusto ang nakikita niya. Ang refleksyon niya ay maputla, halos parang multo, at ang mga mata nito ay tila puno ng lungkot na hindi ko maipaliwanag. Hindi tayo ito, bulong niya, halos hindi ko marinig. Hindi ito tayo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pero hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa salamin at sa isang iglap, biglang nagbago ang refleksyon namin. Hindi na kami ang nasa salamin. Sa halip, dalawang tao ang nakatingin sa amin, mga anyo na parang kami pero mas matanda, mas pagod, mas puno ng mga pilat. Ang mga mata nila ay nagbabanta. Umalis na kayo. Isang malamig na boses ang lumabas mula sa salamin, pero hindi ko mahanap kung sino ang nagsalita. Nang tumingin ako kay Amira, nakita ko ang takot sa mata niya. Pero bago pa namin magawang kumilos, biglang bumaliktad ang salamin at sa likod nito may isang portal na nagbukas. Ang hangin sa paligid namin ay biglang nag-iba. Mas malamig, mas mabigat, mas puno ng mga anino. Nararamdaman ko ang puwersa ng portal na tila hinihigop kami. Hindi ko alam kung saan ito papunta pero alam kong hindi kami ligtas. Anong gagawin natin? Tanong ko habang pilit na nilalabanan ang puwersang humihila sa amin. Pero bago pa makasagot si Amira, bigla siyang tinangay ng hangin papunta sa portal. Amira! Sigaw ko pero nawala na siya. At bago ko pa magawang tumakbo palayo, naramdaman ko ang hangin na humihila rin sa akin. At sa isang iglap, bumalot ang dilim. Nang buksan ko ang aking mga mata, napagtanto kong nakahiga ako sa isang kama na hindi ko kilala. Ang paligid ay tila parang isang sinaunang silid na puno ng mga bagay na gawa sa kahoy at mga tela na may makukulay na disenyo. Ang amoy ng sariwang hangin ay pumapasok sa mga bintana habang ang mga kurtina ay sumasayaw sa banayad na simoy ng hangin. Sa isang iglap, bumalik sa akin ang alaala ng bagyo at ang kakaibang isla na aming napadpad. Paglingon ko sa aking kanan, naroon si Elena, ang babaeng estranghero na kasama kong nakatakas sa bagyo. Bagaman hindi ko pa siya lubos na kilala, may kung anong kislap sa kanyang mga mata na nagpapalakas ng loob ko. Ngumiti siya at sinabing, "Buti naman at nagising ka na. Akala ko'y iniwan mo na akong mag-isa dito." Akala ko rin ay panaginip lang ang lahat, sagot ko habang umupo mula sa pagkakahiga. Saan kaya tayo ngayon? Iyan din ang iniisip ko, pero sa nakita ko, tila ligtas naman tayo. Ani Elena sabay turo sa paligid ng silid na may mga palamuting hindi ko pa nakikita kahit kailan. Bumangon kami at sinimulang galugarin ang lugar. Ang bahay ay gawa sa kahoy na may mga ukit ng mga simbolo at larawan ng mga nilalang mula sa kalikasan. Parang ito ay isang santuwaryo mula sa isang malayong panahon. Sa labas, sinalubong kami ng isang napakagandang tanawin, mga bundok na may kulay berde, asul na kalangitan, at mga ulap na tila abot kamay. Para bang naroon kami sa tuktok ng daigdig sa isang lugar na hindi pa nasusulat sa alinmang mapa. Habang naglalakad kami, napansin naming may mga marka sa lupa. Parang daan ito na gawa ng mga paa, ngunit kakaiba ang hugis. Hindi ito pangkaraniwang bakas ng tao. Bigla akong naramdaman ng pag-usisa na may halong kaba. Ano sa tingin mo ang mga ito? Tanong ko kay Elena. Parang hindi ito natural na daan. Marahil ay may ibang nilalang na narito. Sagot niya habang sinusubukang basahin ang mga marka. Siguro hindi tayo nag-iisa sa isla na ito. Patuloy kaming naglakad, sinusundan ang mga bakas na tila nagtuturo sa amin patungo sa mas masukal na bahagi ng kagubatan. Habang papalalim kami, unti-unting nag-iiba ang kapaligiran. Ang mga puno ay tila lumalaki ng mas malaki at ang liwanag ay nagiging mas madilim. Napansin din namin ang mga kakaibang tunog
mula sa mga ibon at hayop na hindi namin kilala. Nararamdaman mo ba ang nararamdaman ko? Tanong ni Elena habang huminto kami sa gitna ng isang clearing. Oo, sagot ko. Parang may nagmamasid sa atin. Sa kabila ng aming kaba, nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang isang malaking bato na may mga ukit na parang mga sinaunang simbolo. Sa gitna nito ay may isang maliit na pinto na gawa sa kahoy. Nagkatinginan kami ni Elena, kapwa naguguluhan, ngunit may pagkaengganyo. Sino ang hindi maengganyo sa isang misteryosong pinto sa gitna ng isang ligaw na isla? Sa tingin mo, dapat ba nating buksan ito? Tanong ko habang tinitingnan ang pinto na para bang ito ang susi sa lahat ng misteryo ng isla. May ibang paraan pa ba para malaman natin kung ano talaga ang lugar na ito? Sagot ni Elena, puno ng tapang. Dahan-dahan kong inilapit ang kamay ko sa pinto at hinawakan ang malamig na hawakan. Nang buksan ko ito, isang kakaibang liwanag ang bumungad sa amin. Sa loob ay isang malawak na kwarto na puno ng mga lumang kasulatan at mga bagay na hindi ko mawari kung para saan. Habang pinagmamasdan namin ang paligid, biglang may narinig kaming yabag mula sa likuran. Agad kaming napalingon at doon namin nakita ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kakaibang damit na gawa sa mga dahon at balat ng hayop. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng karunungan at kasaysayan. Ngumiti siya at sinabing, "Maligayang pagdating sa isla ng mga ulap." Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Ang kanyang biglaang paglitaw ay tila isang senyales na mas malalim pa ang misteryo ng isla kaysa sa aming inaakala. Bago pa kami makapagtanong, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang paligid ay tila nabalot ng kakaibang enerhiya at naramdaman ko ang panginginig mula sa lupa. "Huwag kayong mag-alala," sabi ng matanda. "Nandito kayo para sa isang dahilan. Ang isla ang pumili sa inyo." Hindi ko alam kung bakit, pero sa kabila ng lahat ng nangyayari, naramdaman ko ang kakaibang kapanatagan sa mga sinabi ng matanda. Ngunit isang tanong ang hindi ko maalis sa aking isipan. Ano ang tunay na layunin ng isla sa pagdala sa amin dito? Mula nang magising kami sa kakaibang isla na ito, tila naglalakbay kami sa isang panaginip na hindi matukoy kung saan nagtatapos. Ang ulap na bumabalot sa paligid ay nagbibigay ng pakiramdam na kami nasa ibang dimensyon, isang lugar na hindi sakop ng oras at realidad. Ngunit sa likod ng bawat halakhak at pagkamangha sa mga natutuklasan namin, naroon pa rin ang pangamba sa aming kalooban. Ano nga ba ang lihim ng islang ito? Hanggang kailan kami mananatili rito? Kami ng babaeng estranghero na sa wakas ay nagpakilala bilang Lila, ay patuloy na naglakbay sa gitna ng makakapal na ulap. Ang hangin ay may kakaibang amoy, isang halimuyak na hindi ko pa nararanasan sa buong buhay ko. Ang mga puno ay may iba't ibang hugis at kulay, parang mga likha ng isang pintor na hindi sumusunod sa nakasanayang paleta. Hindi ba't parang panaginip ito? Tanong ni Lila habang tinitingala ang mga puno na nagmumukhang mga higanting bulaklak. Oo, at sa tuwing iniisip ko na baka nagising na tayo, may bagong tanawin na naman ang lilitaw. Sagot ko habang pinoproseso ang lahat ng aming nakikita. Sa kabila ng aming paglalakbay, hindi pa rin namin naiintindihan kung paano kami napadpad dito. Ang huling alaala ko ay ang malakas na hangin ng bagyo na humahampas sa bangka at ang takot na baka sa ilalim ng dagat kami magising. Pero sa halip, dito kami napadpad sa islang tila may sariling buhay. Sa patuloy na pag-usad, narating namin ang isang lugar na tila ba isang hardin ng mga kristal. Ang mga bato ay makikintab at sumasalamin sa liwanag ng araw, na sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nagniningning sa kabila ng makakapal na ulap. Sa gitna ng hardin ay may isang maliit na sapa na tila dumadaloy mula sa kawalan. Lumapit si Lila sa sapa at biglang bumilis ang tibok ng aking puso.
Sa tubig ay bumungad ang isang imahe, isang larawan ng aming bangka, binabalot ng bagyo. Sa likod nito, may isang anino na hindi ko maipaliwanag. Isang anyo na tila ba nagmamasid sa amin mula sa kabila. Mukhang may nanonood sa atin, bulong ni Lila, na para bang nararamdaman din ang presensya ng estranghero sa sapa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, bagamat sa loob-loob ko'y alam ko na ang kanyang tinutukoy. Tila ba ang isla mismo ang gumagabay sa atin o baka may ibang nilalang na nagmamasid sa bawat hakbang natin? Sagot ni Lila habang inaangat ang kamay na tila ba hinahaplos ang tubig. Biglang nagbago ang imahe sa sapa. Sa halip na ang bangka, nakita namin ang sarili namin sa isang bahagi ng isla na hindi pa namin napupuntahan. Sa likod namin ay may isang malaking puno. Ang mga dahon nito ay kumikinang sa dilim. Parang ito ang susunod na destinasyon natin. Wika ni Lila na tila ba may tiwala sa direksyon na ibinibigay ng sapa. Nagpatuloy kami sa paglalakbay, sinundan ang daan na tila ba nililok ng hangin. Habang papalapit kami sa lugar na nakita sa sapa, naramdaman ko ang pagbigat ng hangin na parang may presensyang bumabalot sa amin. Ang mga tunog ng kalikasan ay unti-unting nawawala at ang tanging naiwan ay ang tibok ng aming mga puso. Narating namin ang lugar na tila ba isang altar sa gitna ng kagubatan. Ang malaking puno na nakita namin sa sapa ay naroon, kumikinang ng mas maliwanag kaysa sa aming inaasahan. Sa ilalim ng puno ay may isang hukay na tila ba isang sinaunang lagusan. Sa tingin mo ba dapat tayong pumasok? Tanong ni Lila habang tinitingnan ng lagusan na tila ba nag-aanyaya. Bago ko pa man masagot ang tanong niya, narinig namin ang isang boses, isang bulong na nagmumula sa loob ng lagusan. Ang susi ay nasa loob, wika ng boses na parang alingawngaw ng hangin. Nagkatinginan kami ni Lila at sa kabila ng takot na nararamdaman, nagpasya kaming pumasok sa lagusan. Ang dilim ay bumalot sa amin at ang malamig na hangin ay tila umuugong sa aming pandinig. Nagsimula kaming maglakad, ang mga hakbang namin ay parang musika sa katahimikan. Sa dulo ng lagusan, may isang silid na puno ng mga piraso ng kristal, katulad ng mga nakita namin sa hardin. Sa gitna ng silid ay may isang pedestal at sa ibabaw nito ay isang susi na kumikinang sa dilim. Siguro ito ang hinahanap natin, sabi ko habang unti-unting lumalapit sa pedestal. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang susi, narinig namin ang isang malakas na ingay mula sa labas ng silid. Tila ba may paparating at hindi namin alam kung kaibigan o kaaway. Sa puntong iyon, alam namin na ang susi ay maaaring ang sagot sa aming mga tanong o ang simula ng mas malaking misteryo. Nakatayo kami sa harap ng pedestal, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang ingay ay papalapit ng papalapit at kami napaisip. Ano nga ba ang tunay na lihim ng islang ito? Sa kabila ng mga pagsubok na dinanas namin sa gitna ng bagyo, hindi ko inaasahan na ang aming paglalayag ay hahantong sa isang hindi kapanipaniwalang isla, isang isla na tila nasa ulap. Ang simula ng paglalakbay na ito ay puno ng takot at pagdududa. Subalit ang pagkakatagpo sa isla ay nagdulot ng kakaibang pag-asa sa aming mga puso. Kasama ko si Lila, ang babaeng estranghero na nakilala ko sa bangka bago pa kami lamunin ng malalakas na alon. Sa una, kami hindi magkakilala, ngunit sa gitna ng peligro, natagpuan namin ang sarili na nagtutulungan upang makaligtas. Sa bawat hakbang namin sa isla, nararamdaman ko ang pagkakatugma ng aming mga hakbang na parang kami matagal nang magkasama. Daniel, tawag ni Lila habang tinatanaw ang paligid. Parang ibang mundo ito. Sumang-ayon ako habang pinagmamasdan ang paligid. Ang isla ay tila nababalot ng manipis na ulap na para bang ang lupa ay sumasalamin sa kalangitan. Ang hangin ay sariwa, puno ng halimuyak ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita sa aking buong buhay.
Ang mga puno ay may kakaibang hugis at kulay, at ang kanilang mga dahon ay tila kumikinang tuwing hinahampas ng mainit na sinag ng araw. Habang kaming naglalakad, naririnig namin ang malumanay na agos ng tubig mula sa malapit na ilog. Nagdesisyon kaming sundan ang tunog, umaasang makakahanap kami ng inuming tubig o pagkain. Sa aming paglakad, napansin kong may mga kakaibang marka sa lupa, parang mga ukit na hindi gawa ng kalikasan. Lila, tingnan mo ang mga marka, sabi ko habang itinuturo ang mga ito. Parang may ibang tao na nakarating na rito. Lumapit si Lila at maingat na sinuri ang mga marka. Totoo ka, Daniel, pero ang tanong ay paano at bakit? Nagsimula kaming sundan ng mga marka na nagdala sa amin sa isang maliit na kuweba. Sa loob nito, natagpuan namin ang ilang gamit, mga lumang libro, isang kompas at iba pang bagay na tila pagmamay-ari ng isang manlalakbay. May nauna na sa atin dito, bulong ni Lila habang hawak ang kompas. Sino kaya sila? Habang sinisiyasat ko ang mga libro, napansin ko ang isang mapa. Ito'y may mga guhit na nag-uugnay sa iba't ibang bahagi ng isla. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, isang halo ng kaba at pananabik. Parang may misteryo na naghihintay na matuklasan. Lila, tingnan mo ito, sabi ko sabay abot ng mapa. May mga lugar dito na minarkahan. Baka ito ang mga susi sa isla. Nagkatinginan kami ni Lila, puno ng pag-asa at takot. Alam namin na ang isla ay may mas malalim na kwento at kaming nagtataka kung ano ang naghihintay sa amin sa bawat hakbang na aming tatahakin. Nagpatuloy kami sa paglalakbay gamit ang mapa bilang gabay. Sa bawat pagliko, nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko, ang pananabik na may kasamang kaba. Parang may mga mata na nagmamasid sa amin, mga mata ng isla na nag-aabang sa aming susunod na hakbang. Hindi nagtagal, narating namin ang isang lugar na may malaking bato. Sa likod nito, may isang pintuan na gawa sa kahoy, itinago ng mga dahon at sanga. Nagatubili kami ni Lila, subalit alam namin na ito ang daan patungo sa susunod na bahagi ng kwento. Handa ka na ba? Tanong ni Lila habang inaabot ang kamay ko. Tumango ako sa kabila ng pangambang bumabalot sa akin. Oo, Lila, kailangan natin itong gawin. Binuksan namin ang pintuan at ang liwanag ay bumuhos mula sa loob, tila nagsasayaw sa hangin. Sa loob, isang kakaibang mundo ang bumungad sa amin. Mga halaman na kumikinang sa dilim, mga ilog na umaagos sa alon ng liwanag, at tunog ng musika na tila nagmumula sa kawalan. At sa gitna ng lahat ng ito, isang lumang hagdanan ang pababa, patungo sa kailaliman ng isla. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagyakap ng misteryo, ang pag-akit ng hindi pa natutuklasan. Sa dulo ng hagdanan, isang silid ang bumungad sa amin. Ang mga pader nito'y puno ng mga ukit na parang kwento ng mga tao, mga kwento ng paglalakbay, pag-ibig at sakripisyo. Sa gitna ng silid may isang luma at makalumang libro. Sa bawat pahina, tila buhay ang mga salita at ang mga ito'y bumubulong sa amin ng mga lihim na hindi pa namin nauunawaan. Nang lapitan ko ang libro, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na para bang isang boses ang bumubulong sa akin. Kinuha ko ito at sa sandaling iyon, isang malakas na ugong ang dumaloy sa buong isla. Sa takot at pagtataka, nagkatinginan kami ni Lila at sa aming likuran, narinig namin ang mga yapak ng iba pang tao, mga estranghero na tila bahagi rin ng kwento ng isla. Ang tanong ay, sino sila at ano ang kanilang layunin? Sa gitna ng pag-aalinlangan, alam namin na ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. At sa bawat hakbang, ang misteryo ng ulap na isla ay unti-unting bumubukas sa aming harapan. Sa pagdilat ng aking mga mata, naramdaman ko agad ang kakaibang lamig na bumalot sa aking katawan. Nasa isang kwartong gawa sa malalaking blok ng yelo kami ng babaeng estranghero.
Ang mga pader ay kumikinang sa kaputian, mistulang mga kristal sa pagkakasalansan. Tila isang mundong malayo sa init at hirap ng bagyong aming pinagdaanan. Nasaang parte na naman tayo ng ulap na isla? Tanong ko sa aking sarili habang pinagmamasdan si Lila, ang babaeng estranghero na tila nag-iisip din ng malalim habang nakaupo sa isang sulok. Sa pag-aakala kong isa lamang itong panibagong yugto ng aming kakaibang paglalakbay, tila may kakaibang pakiramdam akong hindi ko maipaliwanag. Lumapit ako kay Lila at sa aming pagkakausap ay napagtanto kong ang kapangyarihan ng isla ay hindi lamang limitado sa paglikha ng ilusyon, kundi pati na rin sa pagmanipula ng aming mga damdamin at alaala. Naaalala mo pa ba ang unang beses na nagkita tayo? Tanong ko, umaasang may mga sagot siya na maaaring magbigay linaw sa aming sitwasyon. Tumitig siya sa akin, ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa isang malayong panahon. Parang kahapon lang, sagot niya, pero parang isang siglong nakalipas na rin. Tila may nagbago sa kanyang pananalita, isang bagay na hindi ko pa narinig mula sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, naguguluhan sa kanyang mga sinasabi. Ang isla, nagsimula siya, ngunit biglang naputol ang kanyang sasabihin nang biglang bumukas ang pinto sa aming harapan. Isang malamig na hangin ang pumasok at nakita naming may isang matandang babae na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng niyebe at ang kanyang mga mata ay tila mga dagat na puno ng lihim. Sumama kayo sa akin, utos ng matanda. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad. Wala kaming nagawa kundi sumunod sa kanya. Palibhas ay wala kaming ibang mapupuntahan. Habang naglalakad kami sa mga pasilyo ng yelo, unti-unting lumilinaw sa akin na ang lugar na ito ay may kakaibang kapangyarihan. Parang nabubuhay ang mga pader, ang mga anino ay tila may sariling buhay. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang mga bulong na tila nag-uusap sa amin. Huminto kami sa isang malaking bulwagan kung saan may nakahandang hapagkainan na puno ng iba't ibang pagkain. Kumain kayo, wika ng matanda. Kailangan niyo ng lakas para sa inyong susunod na paglalakbay. Habang kami ni Lila ay kumakain, hindi ko maiwasang magtanong, ano ba talaga ang lugar na ito? Ngumiti ang matanda, isang ngiting puno ng hiwaga. Ito ang isla ng mga paglimot. Lahat ng napadpad dito ay sinusubok ng kanilang nakaraan at kasalukuyan. Ngunit hindi lahat ay nakakaalis. Nagkatinginan kami ni Lila at sa aming mga mata ay may parehong pag-aalala at determinasyon. Paano kami makakaalis? Tanong ni Lila. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang. Tanging ang katotohanan lamang ang makakapagpalaya sa inyo, sagot ng matanda. Ngunit bago yan, kailangan niyo munang malaman ang inyong mga sarili. Pagkatapos naming kumain, pinabalik kami ng matanda sa aming silid. Doon, habang nakahiga, unti-unting bumalik sa akin ang mga alaala ng aking pamilya, ng aking mga kaibigan, mga alaala na matagal ko nang kinalimutan. Bakit ngayon ko lang ito naalala? Tanong ko sa aking sarili habang ang mga luha ay bumubuhos sa aking mga mata. Samantala, si Lila ay tila abala rin sa kanyang sariling pagninilay. May isang bagay akong kailangan kong sabihin sa iyo, bulong niya, ngunit bago pa man siya makapagsimula, biglang nagdilim ang paligid. Nagising ako na wala na si Lila sa aking tabi. Ang yelo sa mga pader ay nagsimulang magbago ng kulay mula sa puti naging itim. Sa gitna ng aking pag-aalala, nakarinig ako ng mga yabag na papalapit. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang matanda. Handa ka na bang malaman ang katotohanan? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay tila may ibang kislap. Handa na, sagot ko, kahit na sa loob-loob ko ay may takot akong nararamdaman. Ang mga susunod na mangyayari
ay tiyak na maghahatid sa akin sa isang hindi malilimutang katotohanan. Sa pagbukas ng isa pang pinto, isang liwanag ang bumungad sa akin. Nagsimula akong maglakad papunta rito, may kaba ngunit may kaunting pag-asa. Hindi alam kung ano ang naghihintay sa akin sa kabilang dulo. Ngunit isa lang ang sigurado, ang susunod na hakbang ay magbabago sa lahat. At sa bawat hakbang ko, tila ba may unti-unting nawawala. Isang bahagi ng aking pagkatao, isang bahagi ng aking nakaraan. Ngunit sa dulo ng liwanag, may isang boses na pamilyar. Halika, hinihintay ka na namin, sabi ng boses na iyon. Ngunit kanino nga ba iyon? At bakit tila ba may ibang presensya na nagmamasid sa bawat galaw ko? Sa puntong iyon, alam ko, hindi pa rito nagtatapos ang aming pakikipagsapalaran. Hindi ko akalain na magiging ganito ang aming kapalaran. Sa gitna ng unos at sa likod ng mga alon na tila gustong kainin ang bangka namin, napadpad kami sa isang isla na tila nagtatago sa ulap. Hindi ko alam kung paano kami nakarating dito, ngunit ngayong nandito na kami, tila ba may kakaibang puwersang nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang bawat sulok ng lugar na ito. Kasama ko si Elena, isang estrangherang nakilala ko lamang sa pier bago kami pinadapan ng bagyo. Sa kabila ng aming pagkakaiba, tila ba may hindi maipaliwanag na koneksyon o puwersa na humihila sa aming dalawa patungo sa kung saan man kami naroroon ngayon. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, naramdaman kong hindi ako nag-iisa sa pagharap sa mga misteryo ng mundo. Habang naglalakad kami sa dalampasigan, napansin ko ang kakaibang hangin dito. Hindi ito tulad ng inaasahan ko sa isang isla. Ang hangin ay tila may dalang awit ng mga sinaunang kwento, kwentong pumapailan lang sa paligid, umaawit ng mga lihim na hindi pa namin natutuklasan. Ang mga puno ay tila may sariling buhay, sumasayaw sa bawat ihip, at ang kanilang mga dahon ay kumikinang sa liwanag ng araw. Rafael, bulong ni Elena. Pakiramdam ko ay may nakatingin sa atin. Tumigil kami sa paglalakad at inikot ang aming paningin. Walang ibang tao sa paligid, ngunit ramdam ko rin ang sinasabi ni Elena. Parang may mga matang nagmamasid, ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nagsasabing hindi kami dapat matakot. Sa halip, dapat naming isuko ang aming sarili sa alon ng misteryo na bumabalot sa lugar na ito. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang isang bahagi ng kagubatan na tila ba may sariling liwanag. Sa gitna nito ay may isang malaki at matandang puno. Ang mga ugat nito ay nakalabas sa lupa at ang mga sanga ay tila ba nag-aanyaya sa amin na lumapit. Sa ilalim ng puno, may isang lumang bangka na tila ba nagkukubli ng sariling kwento. Ito ba ang dahilan kung bakit tayo dinala rito? Tanong ko kay Elena. Hindi siya sumagot, ngunit lumapit siya sa bangka at sinimulan itong galugarin. Napansin ko ang isang inskripsyon sa gilid nito. Sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng ulap, ang lihim ay nakatago. Hindi kaya ito ang susi sa misteryo ng isla? Bulong ni Elena habang tinitingnan ang inskripsyon. May bahagi sa akin na nagsasabi na dapat naming sundan ang pahiwatig na ito. Ngunit may bahagi rin na nag-aalala sa kung ano ang maaaring mangyari. Sa kabila ng pagdududa, nagdesisyon kaming dalawa na sundan ang agos ng aming kapalaran. Binuksan namin ang lumang bangka at nakita namin na may isang maliit na mapa na tila ba lumang-luma na. Sa mapa, may marka na nagpapahiwatig ng isang lugar sa isla. Ito ang susunod nating pupuntahan, sabi ni Elena, puno ng determinasyon. Habang tinatahak namin ang daan patungo sa lugar na nasa mapa, naramdaman ko ang kakaibang tibok ng puso ko. Parang may umaawit sa loob ko, isang awit ng pag-asa at takot. Hindi ko maipaliwanag, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman kong kailangan kong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Sa wakas, narating namin ang lugar na nasa mapa. Isang maliit na kuweba na tila ba may sariling buhay.
Pumasok kami sa loob nito at sa loob, nakita namin ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang lumang libro na nasa altar ng kuweba. Sa pabalat nito ay may mga inskripsyon na hindi namin mabasa, ngunit tila ba kinakausap kami ng mga sinaunang letra. Elena, pakiramdam ko ito ang sentro ng misteryo, sabi ko habang unti-unting binubuksan ang libro. Sa pagbukas ng libro, isang liwanag ang lumabas mula rito. At sa isang iglap, nakita namin ang isang imahe ng dalawang tao na tila kami. Ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pag-asa. Tila ba nagsasabi ng kwento ng paglalakbay at pagsubok. Tayo ba ito? Bulong ni Elena, na tila ba natatakot sa kanyang nakikita. Sa pagtingin ko sa imahe, may kung anong puwersa ang biglang bumalot sa akin. Isang puwersa ng nostalgia at takot. Parang nakita ko ang sarili kong nakaraan at hinaharap sa isang iglap. At sa huling pahina ng libro, isang mensahe ang nagbigay ng kakaibang pahiwatig. Ang tunay na lihim ng isla ay hindi sa kung ano ang nakikita, kundi sa kung ano ang nararamdaman. Bigla kong naramdaman ang panginginig sa paligid. Ang isla na tila ba nagtatago ng lihim ay nagsimula ng magbago. Ang mga puno ay unti-unting nawawala at ang hangin ay tila ba nagdadala sa amin sa ibang dimensyon. Sa isang iglap, kami ni Elena ay napalibutan ng liwanag at naramdaman ko ang pag-angat sa lupa. Nasa sa atin ang pagpili, bulong ni Elena, at sa loob ng liwanag, kami ay nagkaisa sa isang hindi maipaliwanag na puwersa. Hindi ko alam kung ano ang susunod, ngunit alam kong sa bawat paghinga, isang bagong kwento ang nag-aabang sa amin. Sa kabila ng pagod na nadarama, hindi ko maikakaila ang kakaibang sigla na hatid ng araw na ito. Kasama si Eliza, ang babaeng estranghero na hindi ko inaasahan na magiging kasama ko sa ganitong uri ng pakikipagsapalaran. Patuloy kaming naglalakbay sa ulap na isla na tila ba isang panaginip. Ang bawat hakbang namin ay may dalang pag-asa at kaba habang bumubukas ang misteryo ng isla sa aming harapan. Silang dalawa, hindi ba't parang tayo rin? Tanong ni Eliza habang tumuturo sa dalawang estatwa na nakatayo sa gitna ng isang maliit na hardin. Ang mga estatwa ay tila kumakatawan sa isang lalaki at isang babae, magkahawak kamay at nakatingin sa kalangitan. Hindi ko maiwasang mag-isip na baka may kwento sa likod ng mga ito, isang kwento na maaring katulad ng sa amin. Oo nga, parang may gusto silang ipahiwatig, tugon ko, habang unti-unting lumalapit upang tingnan ng mas malapit ang mga detalye ng estatwa. Sa likod ng mga ito ay may mga simbolo at inskripsyon na hindi ko lubos na maunawaan. Ngunit may isa akong napansin, isang uri ng mapa na nakaukit sa paanan ng estatwa. Eliza, tingnan mo ito, sabi ko habang itinuturo ang mapa. Agad niyang sinuri ang mga ukit at tila ba may naalala. Nakita ko ito sa isa sa mga lumang aklat na natagpuan ko sa cabin. Sabi niya na nagbigay ng bagong pag-asa sa aming dalawa. Mayroon itong mga direksyon at kung tama ang hinala ko, baka ito ang daan palabas. Hindi ko maiwasang mapangiti sa ideya na magkaroon ng posibilidad na makabalik sa aming mundo. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang tanong, ano nga ba ang misteryo ng isla? Bakit ito tila napapaloob sa mga ulap at ano ang koneksyon nito sa amin? Habang tinatahak namin ang daan na pinapakita ng mapa, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga ulap na dati tila alapaap lamang ay nagiging mas makapal at ang tanawin ay tila ba nagiging mas surreal. May mga tunog na parang musika na humahalimuyak sa hangin at ang mga puno ay nagsisimulang magbago ng kulay mula sa karaniwang berde patungo sa iba't ibang kulay ng bahaghari. Parang isang kakaibang mundo, bulong ni Eliza, na tila ba nahuhumaling sa kagandahan ng paligid. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, may nararamdaman akong kakaibang enerhiya, isang uri ng puwersa na tila ba naguudyok sa amin na magpatuloy.
hanggang sa narating namin ang isang malaking pabilog na lugar na napapalibutan ng matataas na puno. Sa gitna nito ay may isang altar na gawa sa puting marmol at sa itaas nito ay isang bagay na tila ba isang kristal na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi ko alam kung ano ito, pero parang may gusto itong sabihin, sabi ko, na tila ba hinihigop ng liwanag ng kristal. Lumapit si Eliza at sa paghawak niya sa kristal, bigla itong nagliwanag ng matindi. Ang liwanag ay pumalibot sa amin at bigla kaming nakaramdam ng pag-ikot ng paligid. Para bang hinahagip kami ng isang puwersa na hindi namin maipaliwanag. Nang bumalik ang lahat sa normal, hindi na kami nasa pabilog na lugar. Nasa ibang bahagi na kami ng isla, ngunit may kakaibang nagbago. Sa harapan namin ay ang dalawang estatwa, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga mukha nito ay tila kamukha namin. Anong nangyari? Tanong ni Eliza na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Napaisip ako ng malalim. Ang mga estatwa ay tila may mensahe na nais iparating, isang babala o isang kapalaran na hindi namin inaasahan. Habang iniisip ko ito, may biglang narinig kaming paggalaw sa likuran. Sa isang iglap, may isang anino na dumaan at bago pa man kami makagalaw, bigla kaming napaligiran ng mga hindi kilalang nilalang na tila ba bahagi ng isla. "Welcome," sabi ng isa sa kanila na may tinig na tila ba mula sa hangin. "You have discovered the secret of the Cloud Island. Now the journey truly begins." At sa sandaling iyon, naisip ko ang isang bagay. Ang ulap na isla ay hindi lamang isang lugar ng pagtakas mula sa bagyo. Ito ay isang pinto patungo sa isang bagong mundo. Isang mundo na puno ng misteryo, hamon, at mga lihim na kailangan naming tuklasin. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, naramdaman ko ang pag-asang hatid ng bagong simula. Ngunit sa likod ng pag-asa ay ang tanong, ano nga ba ang magiging kapalaran namin sa lugar na ito? Ang sagot ay nasa harapan namin, sa likod ng mga ulap na patuloy na bumabalot sa isla. Sa kabila ng aming pagod at takot, napilitan kaming magpatuloy. Ang bagyo na nagdala sa amin dito sa ulap na isla ay tila isang masamang panaginip. Ngunit ang isla mismo ay puno ng mga kababalaghan na hindi ko maiwasang hangaan. Ang mga puno ay nagkikislapan sa ilalim ng sikat ng araw at ang hangin ay puno ng mga hindi kilalang tunog na nagpapaalala sa akin ng musika. Kasama ko si Eliza, ang babaeng estranghero na nakilala ko sa gitna ng kaguluhan. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, hindi ko maikakaila ang koneksyon na nabuo sa pagitan namin. Pareho kaming may mga sugat na dala ng nakaraan, ngunit sa sandaling ito, kami ay mga kakampi laban sa misteryo ng isla. Habang naglalakad kami sa isang makipot na daan, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Isang malamig na simoy ang dumampi sa aming mga balat na parang babala. May kakaiba sa lugar na ito, bulong ni Eliza habang kami nakatingin sa isang lumang tore na nakatayo sa gitna ng isang larangan ng mga bulaklak. Ang tore ay tila napabayaan na ng panahon, ngunit sa kabila ng kanyang kalumaan, may kung anong puwersa ang humihila sa amin palapit. Pumasok kami sa loob ng tore at agad kong napansin ang kakaibang ayos ng mga bato sa pader. May mga ukit na hindi ko maintindihan, ngunit alam kong may ibig sabihin ang mga ito. Hinawakan ni Eliza ang isang bahagi ng pader at sa kanyang paghipo ay nagkaroon ng bahagyang pagyanig. Ang sahig ay bahagyang bumuka at unti-unting lumitaw ang isang lihim na hagdan pababa sa ilalim ng lupa. "Narito na tayo," sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Ang kaba sa aking dibdib ay parang tambol na walang tigil sa pagtugtog. Habang bumababa kami, ang liwanag mula sa labas ay unti-unting nawala at ang dilim ay bumabalot sa amin. Kasabay ng paglalim ng dilim, ang tunog ng aming mga hakbang ay nag-echo sa paligid, parang mga bulong ng mga espiritu. Sa ilalim ng tore,
natagpuan namin ang isang malawak na silid na puno ng mga lumang kagamitan. Sa gitna nito ay may isang altar na mukhang pagmamay-ari ng isang sinaunang kultura. Sa ibabaw ng altar may isang libro na parang lumang-luma na ngunit tila buo pa rin. Hinaplos ni Eliza ang takip ng libro at biglang nagliwanag ang buong silid. Ang mga ukit sa pader ay nagkaroon ng buhay at isang imahe ng isla ang lumitaw sa hangin, puno ng mga simbolo at mga daan. Ang isla, ito ay hindi basta-basta. Wika ni Eliza, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagkalito. Parang may sinusubukan itong iparating sa atin. Habang tinitignan namin ang imahe, napansin ko ang isang bahagi na tila pamilyar. Isang daan na tila nag-uugnay sa dalawang bahagi ng isla, ngunit hindi namin ito napansin kanina. Kailangan nating sundan ito, sabi ko kay Eliza, puno ng determinasyon. Baka ito ang daan palabas. Ngunit bago pa man kami makagalaw, isang malakas na dagundong ang umaling-awngaw. Ang mga pader ay nagsimulang maggalaw at ang hagdan na aming dinaanan ay nagsimulang maglaho. Elisa, kailangan natin umalis dito. Sigaw ko habang hinila ko siya pabalik sa hagdan. Ngunit sa bawat hakbang, ang daan ay nagiging mas makipot at ang liwanag ay unti-unting nawawala. Sa huling sandali, naisip kong wala na kaming pag-asa. Ngunit biglang may isang liwanag na nagmula sa likod ng altar, isang pintuan na hindi namin napansin. Dito tayo, sigaw ni Eliza habang tinuturo ang bagong daan. Sa kabila ng aming pagod, tumakbo kami papunta sa pintuan, umaasang ito ang aming kaligtasan. Ngunit sa aming paglabas, natagpuan namin ang aming mga sarili sa isang pook na hindi namin inaasahan. Ang liwanag ay bumalot sa amin at ang isla ay tila nag-iba ng anyo. Ang mga puno ay puno ng mga bulaklak na kumikislap at ang hangin ay puno ng mga bulong. Ang daan na nakita namin sa imahe ay hindi pala daan palabas, kundi isang daan papasok sa puso ng misteryo ng isla. Bago ko pa man maisip ang susunod na hakbang, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking batok. Sa likod namin ay isang figura, isang estranghero, na tila bahagi ng isla. Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim at ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Maligayang pagdating, sabi niya, ang kanyang mga salita ay binalot ng misteryo. Ngayon ay bahagi na kayo ng kwento ng isla. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng marka sa akin at sa sandaling iyon, alam kong hindi kami nakatakas. Sa halip, kami ay napalalim pa sa isang kwento na hindi namin akalaing magiging bahagi kami. Ako'y nagising sa malambot na buhangin. Ang aking katawan ay tila nakalutang sa hangin. Naramdaman ko ang init ng araw na bumabaon sa aking balat, ngunit ang lamig ng hangin ay dumadaloy pa rin sa paligid. Sa aking tabi, si Lila ay tahimik na nakatingin sa kalangitan. Ang ulap na isla ay natatabunan ng mga ulap na tila mga kumot na bumabalot sa aming paligid. Sa kabila ng pagod at takot na dala ng bagyo, naramdaman ko ang di maipaliwanag na kapayapaan sa lugar na ito. Parang ibang mundo, hindi ba? Tanong ni Lila habang nakatingin sa mga ulap na dumaraan. Oo, sagot ko, parang panaginip na hindi mo gustong magising. Ngunit alam namin na hindi kami pwedeng magtagal dito. May mga tanong na kailangang sagutin, may mga misteryo na dapat pagtuunan ng pansin. Ang isla ay puno ng mga kakaibang tanawin, mga puno na may kulay lilang dahon, mga ibon na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko, at mga tunog na tila mga bulong ng hangin. Habang kami naglalakad, napansin ko ang isang kakaibang bato na may mga ukit. Hindi ko mawari kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolong nakaukit dito. Ngunit naramdaman ko ang bigat ng kasaysayan na dala nito. Parang may kwento itong sinasabi. Isang kwento na matagal nang nakalimutan. Lila, tingnan mo ito, sabi ko, sabay turo sa bato.
Lumapit siya at sinuri ang mga ukit. Parang may sinasabi ito tungkol sa isla o sa mga taong nakatira dito. May mga tao kaya rito? Tanong ko, puno ng pagtataka. Sa tingin ko ay may mga tao noon, ngunit hindi ko alam kung mayroon pa ngayon. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang isang maliit na tahanan na gawa sa kahoy at dahon. Mukhang ito ay inabandona na, ngunit hindi maiwasan ang pakiramdam na may mga mata na nakamasid sa amin. Pumasok kami sa loob at ang loob ay puno ng mga lumang gamit, mga kasangkapan, mga libro, mga larawan ng mga tao na hindi namin kilala. May isang lumang journal na nakapatong sa mesa. Binuksan ko ito at nagsimulang magbasa. Ang mga pahina ay puno ng kwento ng isang pamilya na tumakas mula sa bagyo, tulad namin. Ngunit may isang bahagi na nagbigay ng ingay sa aking isipan. Ang isla ay may lihim, isang lihim na hindi dapat matuklasan. Sa bawat sulok nito ay may mga mata na sumusubaybay, nagmamasid, naghihintay. Nagtama ang mga mata namin ni Lila. Pareho naming naramdaman ang kaba, ngunit alam naming kailangan naming tuklasin ang lihim na ito. Ito ang tanging paraan para malaman namin ang katotohanan tungkol sa isla at sa aming mga sarili. Habang kami naglalakbay patungo sa gitna ng isla, naramdaman namin ang mga pagbabago sa paligid. Ang hangin ay tila bumibigat, ang mga tunog ay nagiging mas malalim, mas misteryoso. Hanggang sa marating namin ang isang pagkalaki-laking puno, ang sentro ng isla, ang puso ng misteryo. Sa ilalim ng puno ay may isang maliit na bukal. Ang tubig ay kristal na malinaw, ngunit sa ilalim nito ay may mga anino na gumagalaw. Tila may mga bagay na hindi dapat makita, mga bagay na nagkukubli sa likod ng liwanag. Bigla na lang, ang lupa ay umuga. Ang mga ulap sa paligid namin ay tila nag-iiba ng hugis, nagiging mas madilim, mas malamig. Naramdaman ko ang takot na bumabalot sa aking puso, ngunit alam kong kailangan kong manatiling matatag. Lila, ano ito? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pag-aalala. May nangyayari, kailangan nating umalis. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ngunit bago kami makagalaw, isang malakas na tunog ang pumailan lang. Isang tunog na tila galing sa kailaliman ng lupa. At sa isang iglap, ang paligid ay napuno ng liwanag. Ang liwanag ay dumaan sa amin, binabalot ang lahat ng nasa paligid, at sa isang iglap ay nawala. Ang isla ay tila nagbago. Ang mga puno ay naging mas matataas, ang hangin ay naging mas malamig. Napatingin kami sa paligid, ang isla ay hindi na katulad ng dati. Sa likuran ng puno ay may isang daan na tila hindi namin nakita kanina. At sa dulo nito ay may isang silweta, isang tao na nakatayo, nakatingin sa amin. May tao rito, bulong ni Lila, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ngunit alam kong ito ang simula ng isang bagong kabanata sa aming kwento. Ang tanong ay, handa ba kami sa kung anumang misteryo ang naghihintay sa amin?